1900 ay ginamit ang El Deposito ng mga Amerikano, Hapon at Pilipino mismo bilang kampong militar, ospital para sa mga may tuberculosis at lubakan ng karayas. Nandito po ako ngayon sa may pinaglabanan shrine dito po sa may San Juan City upang puntahan po ang isang pinaka luma na artifacts, historical artifacts na itinayo ng ating mga ninuno noong panahon ng Kastila. Ito po ang tinatawag na El Deposito, ang water reservoir na dating nagsusupply ng tubig sa buong Kamaynilaan. Tara po. Ito po yung ginawang kasulatan o salaysay ni Francisco Carriedo bago siya mamatay. Hiniling niya na magkaroon ng patubig sa na magsusupply sa buong Kamaynilaan, at nag-donate siya ng kanyang ari-arian at mga salapi upang magawa itong tinatawag na patubig or El Deposito. At itong mga fountain na to, ang iba dito ay kasalukuyan pa rin nakatayo sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan. Ganito yung itsura dati ng mga pinag-iigiban ng ating mga ninuno ng panahon ng Kastila. Nakikita niyo po yan. Yan po yung water hydrants. Sinasabi din po na dito daw po lumalabas yung tubig. Ayun po, may butas po dyan sa bibig ng dayan. Ito yung original na itsura. Ito naman yung ginagamit upang maging malinis yung tubig na dumadaloy or papunta sa mga Kamaynilaan para pwedeng pang-inom at pangluto. Dahil nga nung panahon ng Kastila ay medyo mahirap din yung tubig nung mga panahon yun. Ang mga ninuno natin ay meron silang mga tinatawag na ganito, jar sa mga kabahayan nila. Ang jar na to minsan ay nasa may labas ng pintuan or sa may mga palikuran. Yung mga nasa labas ng pintuan ay ginagamit upang panghugas ng kanilang mga paa bago pumasok ng bahay. At nung panahon nga ng Kastila, nung wala pa yung El Deposito, ang aguador, ang taga-igib, taga-hatid ng mga tubig sa bawat bahay. Pero nung ginawa na yung El Deposito, hindi na kinakailangan ng masyadong malayo ang pagkuha ng tubig dahil yung mismo tubig na yung pumupunta malapit sa inyong bahay. Ginagamit din itong pansala ng tubig. Ilalagay dito yung tubig, tapos papatak siya, tutulo pababa.
So yan na nga, papasok tayo or pupunta tayo sa underground. Pero bago yan, kailangan natin magsuot ng hard hat para protektahan ng ating sarili. Ito, yung nakikita nyo, yung tubig ulan, pumapasok dito sa loob. Kaya medyo kailangan mag-ingat tayo dahil medyo madulas yung dadaanan. At ayan, nakikita nyo, may mga butas sa taas. Ito yung ventilation para nung panahon na ginagamit pa ito pang tambakan ng tubig, maging fresh pa rin yung tubig para hindi siya makontaminate. Kailangan may proper ventilation. At makikita nyo nga, luma na talaga. Or may kalumaan na talaga tong deposito. Yan, kikita nyo ba madilim? Medyo madilim lang. Maluma na talaga yung structure ng El Deposito. Kung tutuusin, malalim talaga to. Pero sa parting to, may semento na medyo mataas na kasi ito yung ginawa na ng mga Amerikano. Ayan, gumawa sila ng hagdan dito. Ito yung mga binago nila. At may mga number yan dahil nung panahon ng mga Amerikano, ginawa na nga nila itong imbakan ng mga armas. So, para madali nilang malocate yung mga pinaglagyan nila, nilagyan nila ng mga number. Ayan, number 49. Ayan, may mga butas yan din. Pero tinakpan. May mga takip na. Isipin nyo, dati dito nakalagay yung mga pinaglagyan din ito ng mga pasyente na may sakit na tuberculosis. Pero hanggang dito lang tayo. Kasi hanggang dito lang yung hagdan. Kaya sa mga gustong pumunta upang sleepin or tignan itong kasaysayan, punta lang po kayo dito para masulyapan niyo po yung kasaysayan na pinaghirapan ng ating mga ninuno upang maitayo, upang magkaroon ng tubig ang buong Kamaynilaan. Hanggang doon po yun, pero yung hagdan, ganyan lang. Kaya, eto po. Balik na po tayo.